kung susundan mo isa-isa yung mga salaysay, tumutugma po. Di ba? O hinahanap na si Chi ni Ma'am Delia Rosario. doon sa kidnapping. Sabi pa ni Madriaga, ang lupa kasing pagmamayari ng mga magsasaka ay perfect spot para tayuan ng isang pogo town, lalo at katabi ito ng dagat. Pero mo pagpapalit doon. Bakit kaya? Ba't katabi ng dagat? Para kapag yung mga yung mga pogo bossing tatakbo gamit sa dagat? Based sa discussion namin ng plano rito, parang gawing Pogo Township Yacht Club. May mga Yacht Club, kasi may mga yate. magandang area dito, tabing dagat, Maribeles, Bataan. So, yun ang konsepto. Parang recreational area ng Pogo. So, ang kausap nila rito, sila Attorney Harry Roque, may allegation dyan. Roque talaga Kaya ito si Roque mga kababayan. Mukhang malalim talaga ang koneksyon ni Harry Roque sa Pogo Kung ano po ang sentensya, malamang kay Alice Guo, mas siguro parehas lang nung sentensya ni Roque. O baka mas malala pa. Na pinapirma ng deed of sale pero hindi naman binayaran. Kumbaga kung totoo yung mga sinasabi about kay Roque, pagtataksil sa bayan natin yan Di ba Mabel Santos, Kawilan, at Dukha ng Ceresa Force? Para sa akin, maikukumpara po yan sa pagtataksil sa ating bayan May allegations yung mga farmers na totally falsified. Pero mo yung mga kalupaan nila, papipirmahin, pepekein para mawalan sila ng lupa, nakawin yung lupa, tapos ipapalit, pogo, na puro kalokohan, puro katarantaduhan ang ginagawa. Meron pang mga love scam yung mga ginagawa dyan. At yung mga manggagawa nila doon sa Pogo, biruin mo, ipapaalam mo, aalis ng Malaysia, aalis ng Indonesia, aalis ng China, paalam sa pamilya, merong maayos na trabaho pagdating sa Pilipinas. Ang ending, Pogo, pag hindi sila sumunod, latigo, latay, torture area, ang paglalagyan sa kanila. Mga walang hiya o tunong taong mga to. Mga bossing. Yung kanilang Mga halang ang bitukan nitong mga ito. pirma sa deed of sale. 2 taon din natulog ang kaso sa Ombudsman at kamakailan lang nagkaroon ulit ng hearing. Ayon kay Atty. Palad, posibleng naupuan daw ang kaso. Umaasa naman ang mga magsasaka na Kaso mga kababayan, mga boss Chipamo, sir, sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, yung kay ano pangalan nung hinayupak na yun na nakakulong dyan? Yung pastor ng mga DDS. Si Kibuloy nga, tingnan mo, sarado, basura na. Di ba? Sabi? Tingnan nga natin to. Kasi si Kibuloy nandoon, nakapaskil pa din yung pangit na pagmumukha niya doon sa FBI. Wanted pa din sa Estados Unidos. Tingnan nga natin. Baka naman may bearing talaga at meron talagang bigat. Pinag-aralan, inalam, binuksan yung kaso. Di ba? Hindi uubra sa gobyerno ni Marcos Jr. Yun pong mga ganito, bubuksan at bibigyan ng katarungan yung mga taong naaapi. Kaya yan kayo mga DDS, yung sinasabi nyo na presidente na weak, ito na, kinatatakutan ng mga idol nyo na, di ba? ibalik sa kanila ang lupa dahil ang ilan sa kanila ay dito na kumukuha ng pinagkakakitaan at dito na rin tumanda. Ako si JM Pinat. Saklap ng natamo nila mga boss Chipamo, sir. Maganda talagang matapos na yung matuldo ka na yung asylum ni Roque, ipadala na sa Pilipinas, no? Tapos litisin na si Roque agad. Malaman natin lahat. No, makikita naman po 'yan kung madidepensa nila talaga ang kanilang sarili. Dahil kung tama naman yung kanilang mga depensa at yung mga pinagsasabi nila, papanigan sila. Pero kung hindi, at takas hindi na siya makakatakas nun. Obligado na siyang sumagot nun kapag kaganyan. Mali ni Roque, ayun, paghingi niya ng asylum, akala niya makakauto siya ng mga tao sa labas ng Pilipinas. Ngayon mga bossing, ito si Madriaga. Meron pang mga talagang gustong kumausap kay Madriaga, mga kababayan, na talagang gustong ilagay po sa mas malalim na forum, at mas malaking forum si Madriaga, mga bossing. Sino po? Ang dating senador na si Antonio Trillanes.
I will endeavor to talk to Mr. Madriaga myself para mahimay ko yung mga kailangan himayin. Then, if I'm convinced na ano nga siya, legit siya, na testigo, then we will have to present him sa Bakit to? Ang pagkakaiba, mga kababayan, pag si Madriaga, no, pati yung lawyer niya mismo, si Palad, ano sabi? Nagtatampo sa amin si Madriaga. Kasi nga daw, ang tagal-tagal na akala kinalimutan na nila si Madriaga. No, pero siyempre, cross-examine ho yan. Tanungin natin, paulit-ulit, alamin natin kung liloloko lang tayo nito para hindi tayo mapahiya. Pato sa kanila, dito kila Madriaga, open yung cross-examination. Pero pagdating doon kay Gutesa, gagalit si Marcoleta. Pinresent ko po itong testigo na ito. Tapos, pagtatatanungin, tatanta din ang mga tanong pala. Natural! Di ba? Lalo pa sa Senado. Kailangan alamin mismo kung totoo, ang nagsasabi ng totoo yan. Hindi yung basta-basta na lang lagay ng lagay dyan. Di ba? Sabi ni Dukha ng Ceresa Force, sobrang layo ng kaibahan ng statement ni Gutesa, tumutugma talaga sa mga pangyayari. malaki-laking forum para makita ng mga ng kababayan natin. Kaso nga po siya ay nakakulong dahil sa kaso ng kidnapping. Hindi po kaya yun ay makakasagabal din? Hindi, pwede naman kasi, kunyari, magkakaroon ng congressional hearing, we will have to request na matransfer siya ng kustodiya habang kinakandak yung hearing. So that way, rin siya, both secured and accessible. Oo, makukuha at yung isa, tingnan mo, ito, si Madriaga, accessible. Anytime na may mga hearing, pwede, no? yung si Gutesa, na ang lakas-lakas ng loob at talagang dinodyos ng mga DDS. Hanggang ngayon, hindi pa nagpapakita, mga boss. At ito yan, kasi pagka pinipresent sa mga ganyang forum, makikita nyo yung demeanor Di ba? Makikita nyo yung demeanor, yung publiko mismo. Kumaga, don't just take the word ng mga nagtaong nagpepresenta sa kanya, kundi kayo mismo. Mahuhusgahan nyo kung yung demeanor niya ay kapani-paniwala. Like Gutesa. Yung pagbabasa na lang ni Gutesa doon sa kanyang salaysay. Word by word yun. Sabi nga natin, bilang isang tao, isinulat mo yung mga nalalaman mo. No? Pasulyap-sulyap ka na lang dyan. Siguro, ang sulyap mo dyan, kada 2 minuto. Kasi nasa utak mo yan Hindi mo makakalimutan yan. Kaya nga naisulat mo Di ba? Kaya nga naisulat mo, mga kababayan Oh.